Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, winika kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami na isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag niyong pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang taong siya'y bitina na isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kaya nga kung ang kamay mo nagiging sanhi na yung pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ay isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi na yung pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa mapunta ka sa langit na putol ay isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mga mata mo ang nagiging sanhi na yung pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon natutunghayan po natin ang patuloy na pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At kung papaano ng mga nagdaang linggo ay nakita natin yung inggit na maaaring kumain o sumira sa samahan. Ngayon naman nakita natin, eto na, may mga taong gumagawa ng kabutihan. Yun nga lang, hindi sila kasamahan ng mga apostol. Kaya nga nagtatanong si Juan, pipigilan po ba namin kasi hindi naman natin yang kasamahan? At ang sagot ng Panginoon, wag. Walang taong gumagawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. So dito pinakikita sa atin ng Panginoon na napakahalaga na yung pag-ibig natin hindi nalilimitahan ng sa pag-ibig lamang natin sa mga hindi iba sa atin. Hindi natin iniibig lang yung pamilya natin, hindi natin iniibig lang yung kapareho natin sa pananampalataya. Ako talaga sinusunod natin, sabi nga ng Panginoon, ibigin natin maski kaaway. Ako talaga umiibig tayo ng lubos. Bakit hindi natin pwedeng kilalanin yung kabutihan ng iba? Diba? Pero kumisa na malungkot nga po, maski sa hanay na rin ang bawat isa sa atin, di ba? Kumisan pinagdududahan pa din natin, di ba? Tingnan mo nga katabi mo, di ba? Ano kaya ang mabuting manggagaling dyan, o, di ba? Biruan lang po natin kung minsan yun. Pero, yun eh. Yung kaisipan na yun, na parang dagli tayong pinaghuhusga sa bawat isa, yun yung dahilan kaya hindi tayo magiging appreciative ng kabutihan ng iba. At kung sa paggawa ng mabuti, yun din yung pipigil sa atin para hindi tayo maging lubos na mabuti. Kaya yan po yung hamon sa atin na maging mabuti talaga tayo sa lahat. At hindi lang maging mabuti,
kilalanin din natin yung kabutihan ng iba. Kaya nga kung mapapansin niyo po sa mga pangangaral sa ating simbahan, wala po tayong programa na inaatake natin yung ibang mga relihiyon. Kung sakali man na nagpapaliwanag po kami sa inyo tungkol sa ating pananampalataya, hindi yun para pulaan o tirahin o siraan yung ibang pananampalataya, kundi para lang mas maging maliwanag sa atin na ang mga bagay na sinasampalatayanan natin na ito ay totoo at hindi ito mali. Pero hindi nangangahulugan na binabaliwala natin yung kabutihan ng iba. Dahil mayroong iba na nasa ibang pananampalataya na marahil yun ang kanilang kinamulatan, yun yung pamilya na kanilang kinapanganakan. Pero hindi po dahilan yan para sabihin natin dahil iba kayong pananampalataya, puro kayo sa mga impyerno na mapupunta. Di ba dati may mga ganun eh. May mga ngalan sabihin, kayo mga Romano, Katoliko, sa impyerno ang puntan nyo. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Huwag, napakalawak ng kamay ng Panginoon na kahit makasalanan aabutin. Kung yung makasalanan aabutin, bakit hindi yayakapin ng Panginoon yung gumagawa ng kabutihan? Huwag nating pabayaan yung ating pagkakaiba-iba sa mga pananampalataya na maghiwalay sa bawat isa sa atin o magkontra sa bawat isa sa atin. Kung mangyayari po yun na tayo na mga naniniwala sa Diyos ay magsisiraan, magbabatuhan ng mga masasakit na mga salita, ang tuwan-tuwa po doon yung demonyo. Kasi ang layunin lagi ng demonyo ay paghahati-hati, pagkakagalit, hindi pagkakaunawaan, paghihiwalay. Ang bunga ng Espiritu at ang pananahan ng Espiritu ay katulad ng pinakita ng Panginoon na kahit sa kaibhan, ang mahalaga nandun yung pare-parehong layunin natin na maging mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Naalala ko nga po, dati noon meron po kaming kamag-anak naniwala dun sa ibang sekta. So nag-iba siya ngayon ng sinamahan pansamantala. E na minsan nung makita po ako, kinakausap ako. At gusto rin niya akong i-convert doon sa pananampalataya na sabi ko, tito, pari po kako ako na. Paano kako ko sasama dyan sa sinasamahan ninyo? Dahil ako, ito din naman po kako yung paniniwala ko. Pinipapaliwanag siya. Nung huli, sabi ko sa kanya, bakit niyo po kako ko gusto sumama dyan sa nasamahan niyong grupo? Hindi ba kasi dahil mahal niyo ako? Oo, gusto kitang maligtas. Sinasabi sa akin. Ako po kako, mahal ko din kayo. Ngayon, ang mahalaga po dyan, mahal natin yung bawat isa. At kung yung kakong pananampalataya na yan ay nakatulong sa inyo para kayo higit na maging mabuti kesa doon sa dati, bakit hindi? Yung nga lang, yun din naman po yun sa akin na gusto ko ipakita na sa akin, nakatutulong. At yun din yung gusto kong ipagpatuloy sa aking pananampalataya. Ang mahalaga po kako, kahit yan pa yung niyakap ninyo, mahal ko pa rin po kako kayo at mahal niyo pa rin ako. Dahil ang hangad natin lahat ay sa kabutihan. Bahala na, Panginoon, pagdating sa huling paghuhukom kung papaano tayo huhusgahan. Pero baliwanag ang sinasabi ng Panginoon, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig, dahil sa kayo'y kay Kristo, tiyak nagagantimpalaan. Kayo ba handang magbigay ng basong tubig sa kapwa? Father, 3-in-1 pa po, may kape pa. O, di lalong mas maganda. Huwag po tayong maging sarado ang isip. At lalong higit, huwag maging sarado yung ating puso. Yan po yung balakid para hindi tayo maligtas, para hindi tayo maging mabuti, at para hindi tayo maging appreciative sa kabutihan ng iba.
closed minds and hardened hearts. Kaya nga ang sinasabi sa atin ng Panginoon, tignan natin yung sarili natin. Huwag tayong maging sarado ang isip at mapanghusga sa kapwa. Huwag tayong maging matigas ang puso at panindigan natin yung alam natin ay mali. Kaya nga sabi ng Panginoon, baguhin natin yung pag-iisip natin na yan. Buksan natin yung puso natin na yan. Sabi nga po ni St. John Marie Vianney, yung pananalangin, yan yung dalawang bunga. It opens our minds and widens our hearts. Bubuksan yung isip natin at palalawakin yung puso natin sa pag-ibig. Kaya nga sinasabi sa atin, ano ba yung pagkakasala natin? Kung meron tayo mga bagay na nagagawa, kung yung pagkakasala mo, yung kamay mo, putulin mo. Mainam ng putol yung isa kaysa dalawa, pumasok ka sa impyerno. Kung paa, putulin mo. Kung yung isa mata mo, dukutin mo. Tanungin natin sarili natin. Ano kaya ang dudukutin natin o puputulin natin sa ating sarili para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos? Hindi naman po sinasabing pagpuputulin natin lahat. Kapag pinagpuputol natin ng lahat, sino ba sa atin na hindi nakakupit? Pwede lahat tayo putol na kamay. Sino ba sa atin na hindi nakatingin sa mga magagandang bagay? Di lahat tayo ngayon puro mga bulag. Kaya nga mayroong pagpapatawad ng Panginoon. Kaya lang, kahit nandun yung pagpapatawad ng Panginoon, kahit nandun pa yung pag-ibig ng Panginoon, kung sarado ang isip at puso natin, hindi tayo maliligtas. Sasayangin lamang natin yung binibigay sa ating pagkakataon. Na minsan, merong isang magkaibigan na nagpatingin sa kanya yung kaibigan niya, doktor po siya. Yung kaibigan niya, mahilig magkakain. Yun ang kanyang libangan. So pumunta sa kanya na nagpa-laboratory, lahat namumula. Mataas ang kolesterol, mataas ang creatinine, mataas ang SGPT, yan. With honors lahat. So tinanong siya ng kaibigan niya, Pards, ano ba sa palagay mong dapat kong gawin? Sabi nung kaibigan na doktor, alam mo, ang pwede mo na lang kainin lahat ng mga lumalangoy. Yun na lang. Yun lang ang pwede mong kainin. Lumalangoy. Tapos, hindi kumibo yung kaibigan niya. Tapos, hindi na nagsalita. O sige, maraming salamat. Tapos, umalis na. Nagtaka siya, kasi baka mamaya yung biro niya na yun, nagdamdam yung kaibigan. Kasi, ang pwede mo na lang kainin yung lumalangoy. Kasi yun po yung katotohanan, pag may sakit ka, may mga bagay na sasabihin sa'yo, maraming biro, pero dinadamdam mo. Kasi nga, sino ba may gusto magkasakit? Di ba? Sino ba gustong tumaba ng ganito? Sino ba ang gustong tumaas lahat yung mga yan? Habang nagpapapayat ka, lalo kang tumataba. Mukhang maraming tumatango. Di ba? Mukhang may parehong karanasan. 2 weeks di po niya nakita. So sabi niya, hindi kaya nagdamdam yung kaibigan ko na yun. Tapos one time, nakita niya yung asawa. Sabi niya, Mare, kumusta na? 2 linggo di nagpaparamdam si kumpare. Kumusta na ba? Ano nangyari na sa kanya? Nako, nandun, 2 linggo na sa swimming. Sabi, what? Mainam ha? Ang sabi ko lang, ang pwede lang niyang kainin, lumalangoy. Ba't nag-exercise pa ngayon? Mainam yan. Sabi nung kumare, hindi. 2 linggo na siya dun sa swimming. Tinuturuan yung baboy na lumangoy. So, ang buong pag-aakala niya ay nagsuswimming para ma-exercise, para pumayat.
Yung pala, yung baboy tinuturuan lumangoy kasi ang pwede lang niyang kainin yung sanay lumangoy. Alam niyo, yun din po yung problema natin. Yung isip natin, alam naman natin kung anong tama at mali. Pero pag sarado ang isip natin, walang paliwanag na liliwanag sa atin. Ganon din ang puso. Pag sarado yung puso natin, pag matigas yung puso natin, kamamatay natin yun. Kaya nga inaatake ka sa puso pag nanigas yung mga ugat dyan patungo sa puso. Ang mahalaga po, magkaroon tayo ng bukas na isip. Maging mababang loob tayo, kilalanin natin yung ating mga hindi lamang kabutihan, maging ating mga kahinaan. Kilalanan natin hindi lamang yung mga kabutihan at kahinaan din na iba. Lahat ng yan ay pagtagumpayan ng pag-ibig sa puso natin. At bunga nun, hindi magiging dahilan yung ating kaibahan. Ang mahalaga, sama-sama tayong babaguhin ng pag-ibig na yan. Kaya nga, si Santa Teresa ng Calcutta, yan po yung sabi niya, the fruit of silence is prayer. Mahalaga yung pagtahimik natin para magdasal tayo, makapagnilay tayo. And the fruit of prayer is faith. Pananalangin tayo, yung pananampalataya natin, lumalalim. Pinagninilayan natin yan, yung salita ng Diyos. The fruit of faith is love. Yung pananampalataya natin na yan, bubuksan yung isip at puso natin sa pag-ibig. The fruit of love is service. Kung tunay tayong nagmamahal, lagi tayong magiging bukas. Bukas sa isip, bukas ang puso pagdating sa paglilingkod. And the fruit of service is peace. At ang bunga sa bandang huli ng pagmamalasakitan na yan natin sa bawat isa ay tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Hilingin natin sa Panginoon Jesucristo sa pagpuno niya sa atin sa linggo-linggo nating pagsisimba, sa araw-araw nating pagdadasal, na laging liwanagan ang isip natin at palawakin ang puso natin sa pag-ibig. Na huwag maging sarado ang isip natin at matigas ang puso natin pagdating sa pagmamahal. Huwag tayo mainggitin o maging mapanghusga o pikon, bagkus mababang loob at handang laging higit na magmahal sa isa't isa. Pahayag po natin ang ating pananampalataya.